Magandang araw sa inyo mga banateros. Naku po, matindi ho ang binitawan ho ng ministro ho ng Iglesia ni Cristo sa ating gobyerno. Nako. Alam nyo ho, paulit-ulit ho natin sinasabi ito read between the lines, ika nga. Even if they keep on saying peace, ang gusto nila at ang gusto nila po ay pagsuporta kay Pangulong Marcos sa statement na wag impeach si BP Sara Duterte. Meron pa hong ibang mensaheng nais ipahatid. Sa tingin ko po, ang Iglesia ni Cristo sa bawat Pilipino. Yan po ay mismong narinig natin kay Congressman Marcoleta nung siya ho ay pinayagang magsalita diyan sa kung inyo pong mamarapatin, panoorin niyo po yung aking unang video, yung kahapon po. At ngayon naman, ang ipapakita po naman natin, walang iba o hindi yung mismong galing sa ministro ng Iglesia ni Cristo. Ano po ba ang kanyang binitawang mga salita? Ano po ba ang kanyang masasabi nating talagang, alam mo yun, banat dito sa ating gobyerno? Specifically, itong mga tuwadkom o yung mga huwadkom, ha? Panoorin po natin ang tindiho at may binanatan sila na isang politiko. At itong politiko nito, bata ito ni Romualdez. Alam niyo kung ba't ko nasabing bata ito ni Romualdez? Binaby-baby ito ng mga bataan ni Romualdez nitong nakaraang mga hearing. Binaby nila to Siguro, love nila. Ewan ko. Pero ito panoorin po natin itong matinding sinabi ho ng Iglesia ni Cristo. Okay? Pasok po. Oh. Mga mahal po naming kababayan at mga kapatid. Nako? Sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. Si kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo. Si Sir, yung itsura niya talagang matikas na matikas, talagang matapang na tao, tsaka guwapings, no? Pero alam niyo, napansin ko lang. Hindi ito. Pasensya na, medyo sesegue lang tayo ng konti Iba yung itsura ng mga taga-Iglesia ni Cristo, no? Talagang nung naglalakad kami, napapalingon ako Parang they are, sabi nga yung bagang presentable. Hindi, walang ito, atin lang ito. Wala naman masyadong nanonood dito Nung naglalakad ako, malalaman mo pagka nahaluan ng snatcher kasi may mga, syempre, alam mo naman, tayo dyan, aware tayo dyan. Kasi may mga humahalong snatcher talaga pag sa mga ganyang event Kahit mag-t-shirt pa yan ng national prayer, alam mo talaga pagka-snatcher Yung mata malikot di ba? At makikita mo, yung itsura talagang, alam mo pag taga-Iglesia ni Cristo, alam mo talagang, INC ito. Ito, snatcher to. Dito taga-Iglesia, umahalo lang to. Biro lang. Tuloy, sir. Kasi naman, yung kanilang leader, presentable, matikas, ika nga. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Nako, talaga makasaysayan yan. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan. Aba? Iba't ibang relihiyon. Nako. Iba't ibang samahan. Ako naniniwala dyan, iba't ibang relihiyon. Kasi may alam din ako ibang grupo na sumali dyan. Pero tahimik lang, ika nga. At sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Ayun. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Yo. Kapayapaan! Sabi nga ni Kati Binag, ano ba ibig sabihin niyang kapayapaan sa tingin niya? Sabi ni Kati Binag, kapayapaan mula sa mga mapang-abusong government official. Mga magnanakaw sa gobyerno. Kapayapaan.
Alam nyo, nandyan po ako, nung nagsisigaw po sila, alam mo, nakakakilabot, ang dami ng tao na parang, alam mo, hanggang likod, nasigaw. Talagang kasi di ba, usually, minsan, yung nasa harap lang. Dito, hanggang likod. Kasi nakakabilib nga, may TV pa hanggang dulo. As in, doon sa Padre Paura ba yun? Tama ba ako? Oo, umabot doon yung kanilang TV, yung kanilang LED. Ang dami pa rin tao doon. Talagang sigawan ng tao, dinig na dinig, para bagang, alam mo yun, malupit talaga. Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano yun, sir? Ano na po yun? dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan. Yan. Na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Yan yung paulit-ulit natin din sinasabi, di ba? Yung Romans 13. Submit to the authority. No matter what, do not rebel against the authority because every authority is parang inalaw yan ng ating Panginoon. Kaya do not rebel. Okay? Pero maaari kang magsabi ng iyong kritisismo o ikaw ay pumuna sa mga ginagawa ng public official. Hindi po yun rebellion. Ang rebellion po ay yung to take arms at lumaban sa gobyerno. Tayo po patuloy na naniniwala na dapat po ay sumusuporta po tayo sa gobyernong inilagay. Huwag po tayong magrebelde. Ayan po. Pero punahin po natin ang mga gunggong sa loob ng gobyerno para mag-resign o kaya tanggalin tulad nung isang tinanggal sa kamera, di ba? Dapat punahin natin. Huwag tayong tatahimik dahil sabi nga ni Magalong hindi na ho dapat tayo tumatahimik. Wala nang dapat tumatahimik pagdating dito sa mga issue na ito. Wala naman pong problema 'yon. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Yun. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Yun! Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ugit nila ng pamahalaan. Malinaw. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo. Alam nyo kung bakit binibigyan ng basic muna yung sabi nga fundamentals. Kasi alam nyo na yung mga loyalistang tae na mga vlogger. Yan talaga yung pampagulo sa bayan eh. Yan ang salot sa lipunan yung mga loyalista na vlogger. Sila ho talaga nagpapagulo eh. Kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Kesyo pag gagalit daw ang INC. Ang gulo nga nila eh. Sinasabi nila na walang kwenta ang INC, walang kwenta kahit sobrang dami yan. Pero at the same time, lagi naman nilang pinupuna na mali ang ginagawa ng INC, tapos hindi sumusuporta sa gobyerno. Alam mo, napakalinaw na sinasabi ho ng INC. Sumusuporta po sila sa gobyerno dahil yan po ang itinalaga ng ating Panginoon. Pero meron pong pagkakahiwalay ang state and religion. At the same time, sinasabi, wala ho kaming panghihimasok na ginagawa sa gobyerno. Ito lamang po ay isang karapatan namin bilang mga Pilipino na sabihin ang saloobin dahil yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Hindi po sila nangingialam kung ano magiging desisyon ng gobyerno. Ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin? Ito. At ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon. Ang nais po natin ay ang maliit na tinig ay
na ngayon ay pinagsasama-sama natin Para? sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Yun pala yun eh. Maganda yung yung pasok ni Sir, ni Bossing, di ba? Na para sinasabi niya, suporta tayo. Pero nagsama-sama tayo dito para naman mapakinggan ang saloobin ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang problema kasi sa gobyerno na ito, takip na ang kanilang mga tenga. Pag ikaw ay nagsalita laban o nagbigay ng kritisismo, ang tatawagin sa'yo troll, tatawagin kang fake news. Hindi na ho sila nakikinig sa bumoto sa kanila. Yun ang problema. Kaya sinasabi ngayon ng INC na nagsama-sama sila upang maging isang tinig at makinig naman ang mga nakaupo diyan sa gobyerno, lalong-lalo na diyan sa Quadcom, lalong-lalo na diyan kay Romualdez at yung kanyang mga bataan ang nyayabang pa. Ay nako. Pero tuwing eleksyon naman ay lumuluhod sa harapan ng Iglesia ni Cristo. Diba, totoo naman yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Lahat kayong mga congressman, kayo lalong-lalo ka na sigurado ako, si Romualdez. May nakita nga ako dumalaw kayo. Ibig sabihin, pagka-eleksyon, kayo ay lumuluhod dyan sa Iglesia. Pero pag tapos na eleksyon, kinakalimutan nyo na ang saloobin ng mga bawat Pilipino. Yan ang talagang katarantaduhan ninyo. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig. Nako, ito na, banat. Ito na. Banat mula sa bataan ni Speaker. Isang politiko. Sino ba to? Nakalulungkot. Nako po. Bago pa sumikat, laos na. Nako! Ang lupit ng banat ni Chef, parang Barat Baya. Di pa sumisikat, laos na. Silibayan ba yan? Hindi. Iba yun. Hindi naman politiko silibayan. Walang kwenta yung sa lipunan. Hindi silibayan yan. Banat Bay. Hindi kasi minsan ganun yun eh. Hindi pa sumisikat, laos na. Pero iba yung tinutukoy ni Sir. Iba. Itong tinutukoy ni Sir. Sino kaya yan? Eto, play natin. Grabe, lumabas yung pagiging banateros ni Sir. Nang makita po ang milyong ito, milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Ay! Iyan daw sinabi. Kahit madami yan, minority pa rin sila. Aba, tingnan nga natin kung sino itong politikong ito. Tingnan nga natin kung meron ba talaga ang ito ay karapatan na magsalita o ito ay isang walang kwenta sa lipunan. O tingnan nga natin. O ayan, ayan nagtatago pa. Ayan! Ano ba yan? Mukha pa lang. Naiskandalo na ako. Ito talaga si Madam, laos na. Umihirit pa. O sige nga, ano ba sinabi mo? Daldal ka kasi ng daldal dyan. Magsama na lang kayo ni Junel. Well, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point. Nako, yung survey na yan. Alam naman natin yung survey na yan. Talaga namang minamanipula ang survey na yan. Ang bilis nila mag-survey. Kaano lang nung impeachment. May survey kaagad, di ba? Pinaliwanag na natin yan. December pa lang. Yung unang impeachment na pinasa sa Kamara, by after a week, meron na kagad resulta yung survey. Nakaprepare na. Malaking katarantaduhan. As against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. Nako. So, well,
yes, this INC rally may be able to really have great numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity. Nako. But it's still supporting a minority position. Nako po! Yan po yung sinasabi ng ministro ng iglesia. Kasi ito ay naganap bago magsalita yung ministro. Minority lang naman daw kayo, mga taga-iglesia. Minority, pero don't tell me nung tumakbo ang senador, di ka lumapit sa iglesia. Oh, di ba? Oh. Sana kung meron taga-iglesia, ilabas yung picture na yun, ano? Minority lang daw kayo, sabi nito. De Lima na ito. Naku po, hindi maganda yung binitawan mo. And no matter how massive the crowd would be, it's still a minority. Naku po, minority daw kayo kahit gaano pa daw kayo kadami. Yung pagmumukha na yan, yan ang minority. Madam, medyo lumayo-layo kayo sa akin. Parang... Ay, nako. A minority position is a minority. So, a minority position is a minority. Talagang nilait-lait kayo. Minority lang kayo. Yan ang sinasabi ng dilema na yan sa INC. Wala kayo. Wala kayong bilang. Sabihin ba naman ng dilema, wala kayong bilang INC. Minority kayo. Naku, kaya kung ako sa inyo, kung may picture kayo na lumapit si Dilima sa inyo nung tumakbo siyang senador, ilabas na yan. Ilabas na yan. I'm not sure whether such an action would have much effect. Wala daw. Yung action ninyo, wala naman daw epekto. Bali, wala daw yung ginawa ninyo. Nako, Dilima. Si Dilima, pag nagsasalita, parang kakainin ka, no? Gago! Hindi, laging ganyan, no? Ang posisyon niya. Naku naman. Naku, meron pa naman mga malilikot ang isip dyan. Nag-i-edit. Huwag niyong i-edit to, ha? Baka i-edit niyo si Dilima, ha? Hindi, kasi di ba may mga bagong app ngayon? Yung na-edit, yung pag nagsama kayo sa ganyan, pwede kayo, naku, huwag yung gagawin niya, sasampal. Malilintikan kayo sa akin. Ika-copyright ko yung photo nyo. Huwag nyong gagawin yan. On the disposition of the members of Congress, especially the House of Representatives, because of course the members of the House of Representatives would also think about the survey results. Ibig sabihin, sinasabi niya, walang kwenta yung survey, yung ninyo, yung rally ninyo. Kasi yung House of Representative naman daw ay makikinig sa survey. Kayo namang daw mga taga-iglesia, ay kayo naman daw ay minority lamang. Wala daw kayong bilang sa lipunan. Walang bilang, madam. Lahat ng politiko nagmamalikluhod dyan sa Iglesia ni Cristo tuwing kampanya. Huwag nga tayo maglokohan. Hindi, alam mo, hindi po ako taga-Iglesia ni Cristo, pero isang bagay na nakikita kong maganda sa Iglesia ni Cristo ay yung pagiging united nila as one, especially during the election, 'di ba? Although paulit-ulit naman nila sinasabi hindi po sila nangingialam, sila po ay hindi nga daw nila nilalabas. Ang purpose kasi ng kanilang black voting, yung tinatawag na iisa ang binoboto, ay para lamang po sa kanilang mga kapatiran, yung mga kaanib, yung mga kasamahan lang nila. Ibig sabihin, hindi sila nag-i-endorso ng sino mang politiko. Kasi nilalabas nga nila yun gabi before the election. Para hindi malalaman ng ibang tao kung sino yung gusto nilang tumakbong manalong senador o kaya gusto nilang maging presidente, hindi nila inilalabas sa labas ng kanilang iglesia.
So basically, tama yung sinasabi nila, they are not endorsing anyone sa public. Sa madaling salita, parang ako, pamilya, wari lang, halimbawa lamang, wala pa rin naman eh. Wari ako'y tatay. Doon lang sa anak ko. Yung anak ko, ginagabayan ko. O anak, eto iboboto natin ha. Kasi siyempre, yung mga anak humihingi ng guidance yan sa kanilang magulang. O ito ang boboto natin kasi ganito ganito si ganito. Kaya ito boboto natin, di ba? Parang ganun sa kanila eh. Yung pamilya nila, yung kanilang kaanib, ito boboto natin kasi ito yan, ganito yan. Yun lang yun. Pero hindi nila sasabihin sa kapitbahay na, ito pag di nyo to binoto, mga gago kayo. Hindi kasi ganyan nung panahon ng election 2022. Yung mga kaibigan mo na hindot. Totoo naman yung mga kaibigan ninyo na tanda ko nun, yung mga kaibigan ko nun, in-unfriend ako. Lalo na yung mga nakasama ko sa ibang bansa. Lahat sila nag-unitae. Galit na galit sila sa akin. Sabi na, hindi ka pala Duterte. Hindi ka nag-unitae. Hindi ka pala Duterte, galit na kami sa'yo. Pinagmumura ako. Pati yung mga followers ko dyan. Kilala nyo kung sino kayo, lumipat kayo sa kabilang kampo. Tabi ko sa inyo, babalik din kayo. Diba? Ngayon, sising-sisi kayo. Prensi-prensi uli kayo, like uli kayo. Hindi, wala namang problema. Okay lang naman. Ako naman mapagmahal. Ibig sabihin, kahit sino mamahalin ko. Lalo na. Hindi, biro lang po. Mapagmahal po ako. Kung humingi na kayo ng tawad at na-realize nyo na nabudol kayo, walang problema yan. Mamahalin ko kayo uli. Siguro din nyo naman, huwag nyo nang ulitin. Pabihira, nabudol na kayo nun. Tapos, ngayon, uulitin nyo na naman. Huwag naman nyo araw-arawin. Ha? Tuloy natin itong si, Results. So unless the INC would back up its rally with the threat not to deliver the so-called block votes to pro-impeachment congressmen, then I'm not seeing much effect. Sabi niya, unless daw yung kanilang sinasabi diyan ita-translate nila doon sa block voting. Madam, napaka Attorney Libayan po ba kayo? Estudyante po ba kayo ni Atty. Libayan? Parang wala akong kayong common sense, ha? Siyempre, matik na yan. Matik na nagbigay na sila ng position in public. Matik na yan. Ako, sa tingin ko, common sense na lang naman yon. Kung sino man na magtulak ng impeachment, sa tingin ko, hindi nakakargahin ng iglesia yun. Ayaw nga nila yun, eh. Ayaw nga nila ng gulo. Gusto nila kapayapaan. Tapos may manggugulo, sa tingin mo, susuportahan pa nila. Ano ba naman common sense yan, madam? Sabi ko na, di lahat ng abogado matalino eh. Kasi sinasabi niya dito, unless, mga ganun pa siya, unless, di ba? Ay magta-translate yun sa kanilang black voting. Hindi, eto. Kayo mga kababayan ng tatanungin ko. Ako, ito lang Sa tingin ninyo ba, yung mga magpo-pro-impeachment, yung tutulak ng impeachment dyan sa Kamara, sa tingin ninyo susuportahan pa ng iglesia? Hindi para nyo na rin sinabing walang paninindigan ng iglesia. Ganun na sinasabi ninyo eh. Di ba? Imposible. Against nga po sila. Ang gusto nga ho nila, kapayapaan. Paulit-ulit nila sinasabi yan. Kahit kami po nag-interview dyan, ang laging sinasabi ho ng mga membro, kapayapaan. Ayaw na namin ng politika. At tupagin ninyo ang mga pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kung sino man ang mag-ano ng impeachment, nilalabanan nila. Kaya nga sila nag-rally. Kasi nilalabanan nila impeachment. Tapos hindi naman nila itatranslate. Ano yun? Common sense naman, madam. Ano to? Common sense left the earth? Pambihira naman, of this action in order to push for the impeachment of VP Sara. Ayan na. Ano, madam? Hindi ka pa susuko? Sigurado ako, pustahan tayo. 100%. One of these days. Babawi ito.
Babawi ito sa iglesia, sasabihin niya hindi naman totoo yung iba naman yung ibig ko sabihin. Na misinterpret lang ako. Ang linaw pa sa malinaw eh. Ano misinterpret dyan? Walang misinterpretation dyan. Galing mismo sa iyong bunganga. Na mahilig sa... Sabi nila sa saba daw. Totoo po ba yun, Madam de Lima? Mahilig po kayo sa saba? Hindi, ako, yung saba na saging, kayo talaga. Dudumi ng isip niyo. Mahilig po ba kayo? Kasi yan ang nakikita. Di ko nga alam bakit yan ang nilaging nakikita ko eh. Mahilig daw kayo sa saba. Totoo po ba yun, kagalang-galang na dilema? Totoo po bang mahilig kayo sa saba? Anong klaseng gusto nyo saba? Yung maitim? Hindi kasi may mga ganon, yung gusto nila, yung medyo hinog na. Maitim-itim na yung saba. Di ba? Yung meron ako niya, mahilig din ako sa saba eh. Kaya wala namang masama mahilig sa saba. Yung akin nga lang, gusto ko yung press na press. Yung totoong saba. Ang pangit. Hindi, mahilig talaga ako sa saba. Lagi ko yung ini-air fry. Oh, kayo madam, ano hilig ninyo? Malaki o maliit na saba? Bakit mo ba tinatanong Banatbay? Hindi, kasi papadalang ko si madam ng saba. Kasi magaling ako magluto ng saba. Kung gusto ni madam, tinaw, naka-smile na si madam mo. Oh. Madam, kung gusto nyo ng saba, sabihin nyo lang sa akin, padadala ko yung saba. Marami akong saba dito. Okay? Oh, ito. Tuloy natin yung sinabi ni Sir. Paano niya ba binanatan itong statement ni De Lima? Oh, pero hindi niya na pinasikat. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Oh, tama nga naman. Sino ba nagsabi sa'yo na sila ay ang majority? Wala naman sinasabi. Ito, lagay natin yung picture ni Madam para masaya. Oh, habang nagsasalita si Sir, lagay natin tong picture niya sa baba. Oh, ayan. Sino ba nagsabi sa'yo? Oh, di ba? Sino ba ang nagsabi sa'yo na sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sila ang majority? Sir, ingat kayo. Pogi nyo pa naman, Sir. Baka makakursunadaan kayo ni Madam De Lima. Ingat kayo, Sir. Naku po, Sir. Pero ako, may tiwala ako dito kay Sir. Ito isang man of God. Diba? Kaya lang ingat kay Sir kay Madam De Lima. Itsura pa lang ni Madam. Parang, parang babawi. Yun! Baka naman sabihin nila. Hindi, feeling ko babawi ito si Madam eh. Bukas na bukas din, babawi ito. Patalay. Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. Yan ang tama. Dahil sa lakas ng tinig, grabe ho. Ako, walang biro ho. Ako, talagang nung nandyan po ako. Ayun po ako. Ayun o, nakasumblelo. Hindi, lakas ho talaga ng tinig nila. Talagang, hindi lamang po ito ay literal. Ito talaga ay masasabi natin kasi, mantakin mo, during that, meron sinibak agad. Meron agad sinibak, di ba? Gago! Ganong kalakas ang tinig ng mga taiglesia ni Cristo. Meron kaagad isinakripisyo. Di ba? Alam nyo na yun. Ang totoo, na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Yun. Tumutulong tayo sa kanila. Grabe yan, dami. Grabe. Ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Ayan bakit pagtulong sa pamahalaan? Grabe, kita ninyo yan? Grabe, Tulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila.
Yan, ang ganda nun, sir. Maganda yun sinabi nyo, sir. Panalo yun. Tama yun eh. This is the purpose. Diba? Kaya tayo meron sa konstitusyon na protektado ang ating freedom of expression para humadinig nila. Kasi yung nagbibingi-bingihan na ho itong gobyernong to, lalo na yung speaker natin. Akala niya tuwan-tuwa pa rin sa kanila ang taong bayan. Pati si Marbil, isama nyo na dyan. Akala niya, tagumpay yung kanyang laban sa peace and order. Alam mo, isa yan sa problema ng Pilipinas ngayon, peace and order. PNP Chief Marbil. Tila natutulog kayo sa kangkungan. Anong nangyayari? Bakit kaliwat kanan ng krimen? Dahil yan sa bloodless ninyo na sinasabi nyo. Laban sa war on drugs, yung bloodless war on drugs. Bloodless doon sa mga adik, drogista, mga pusher. Pero doon sa mga inosente, abay kaliwat kanan ang dugong makikita ninyo. Diba ho? Sana magising na ho ang gobyerno na ito. Yan lang naman po. Ako, nakikiisa ako. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi yan. Ayoko po ng madugong rebellion. Hindi ko gusto yan. Ayoko ng rebellion. Ever. Pero dapat magising po ang mga nasa gobyerno. Na sandali, ang tindi na ng presyo ng bilihin. Wala nang direksyon yung ating ekonomiya. Grabe na yung utang ng bansa natin. Grabe na yung pamimigay ng pera ng mga Pilipino. Pera namin yan. Tax namin yan. Wag nyo namang ipamigay doon sa mga tamad. Mga Nawalang galang na share ha sa iglesia. Nakakapagmura po talaga eh. Bakit tayo ang mga nagtatrabaho, nagbabayad ng tax, tapos yung mga lintik na tamad, ibibigyan natin ng pera? Dahil botante? Kaya namimigay kayong mga congressman ng tupad at kung ano-ano pa, akap, kung ano-ano pa. Kaya nabuo yung 777 gang na yan. Di ba nakakawalang yaho eh. Totoo lang ha, nakakawala. Hindi ako nagbibiro. Yan ang isang bagay na nakakapikon. Masakit po kasi sa akin na magbayad ng tax. Sino? Wala naman siguro sa atin dito pang nagbabayad ng tax. Enjoy na enjoy. Ang saya magbayad ng tax. Oh, ito na tax ko. Ito na. Ito na. Bawasan nyo na. Ito na. Meron ba sa atin ganun? Habang nagbabayad ng tax, tuwan-tuwa. Di ba? Marami sa atin malungkot pag nagbabayad. Anak ng wewe, hindi naman namin maramdaman, tas magbabayad ka. No choice ka eh. Sa bawat purchase mo, may tax dyan. Di ba? Batik na. Ang dami yung bawas na tax eh. Di ba? Tapos, kanino mapupunta? Doon sa mga tamad, sa mga tambay. Doon sa mga nagmamarite sa karsada. Doon sa mga nagsusugal. Bibigyan natin sila para may pangsugal sila. Mga sira pala ulo nyo eh. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita, at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin, yon, na asikasuhin, yon, at bigyan ng solusyon, yon, ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Yon. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi kung ano-ano. Nakanulungkot. Ang inuuna ng iba sa kanila. Ano daw? Yung mga nagbubunga ng awayan. Nako! Nagbubunga ng hidwaan. Ito po ba yung Quadcom? Ito po ba yung komite ni Chihuahua? Sabi, ang inuuna ay yung nagbubunga ng bangayan. Alam mo, sabi ko nga, paulit-ulit ko lang sinasabi,
Sa tingin ko magiging smooth sana ang Marcos administration kung hindi naging mapang-ahas etong si Speaker Romualdez. Kasi alam mo si VP Sara Duterte, kung papansinin nyo, tahimik naman po yan eh. Hanggang kadulo-duluhan, di nga siya bumabanat kay Marcos eh. Diba? Kahit, alam mo yun, kasi nalaman natin yan na meron na pala siyang nakikitang hindi maganda. Halimbawa, doon sa relo na sundalo na lumapit na hindi binigyan ng relo, nakita niyang sa pananaw ni VP Sara Duterte, naiinis na siya doon. Pero nakita ba natin siya nagsalita against Marcos at that time? Wala. Hindi siya nagsasalita bilang respeto sa kanyang ka-unity, 'di ba? Ka-unity team na si Bongbong Marcos. Hindi siya nagsalita laban doon. Sa mga rally, pagka bumabanat kay Marcos, hindi siya nagsasalita. Iniiwasan niya. Nandun siya pero alam mo yung unang-unang maisog doon sa Davao? Nagsalita si VP Sara Duterte doon. People were expecting na she would di ba, criticize the president, pero hindi. Hindi siya nag-criticize. Ganun si VP Sara Duterte. Kailan nagsimula na magwarla si VP Sara? Doon sa ginagawa na nitong Speaker Romualdez na to. Doon sa binababoy na yung tunay na layunin ng Quadcom, tunay na layunin nung kay Chua na komite, 'di ba? Yung binabanatan na yung mga tauhan niya, kung ano-ano na pinalalabas na issue doon sa confidential funds, even if sinabi na ng COA na walang discrepancy, maayos ito, nasa high standard ang paggamit ng confidential funds, binaluktot lang ng mga tauhan ni Speaker Romualdez. Kasi nga, may pangarap. Kasi kahit anong gawin nilang pamumudmud ng mga ayuda, ang baba pa rin na ratings ni Romualdez. Kaya gusto nilang matanggal yung ratings dito kay VP Sara Duterte. Kaya nga yung mga bata niya sa kamera, inutusan di umano na talaga siraan etong si VP Sara Duterte ng tuloy-tuluyan. Diyan nagsimula ang gulo. Na kaysa sana ang concentration ay pagpababa ng presyo ng bilihin, kaysa na mag-amend ng mga batas para bumaba ang presyo ng bilihin, o kaya ay papalakasin ng turismo. Kasi malaking bagay din ng turismo eh. Alam niyo ba na tayo ang isa sa mga kulelat ngayon sa turismo? Alam niyo kung isa sa pinakaumangat na turismo ngayon panahon na ito, hindi lang Japan. Kahit yung ating kapitbahay na Thailand, umangat. Tayo po, palubog. Paano yun? Nandyan na yung walang kwentang, sabi na natin, plano ng turismo, ang DOT. Tapos walang kwenta pa yung peace and order na namumuno sa atin. Kesa na yan ang unahin sana ng Kamara, ano inuuna? Pabagsakin si VP Sara Duterte, di ba? Yan ang sa tingin kong tinututulan ng maigi ng Iglesia ni Cristo. Na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Yun! Tumbok na tumbok. Sir, tumbok na tumbok ninyo. Pamumulitika laang ang ginagawa. Ibig sabihin, binabanatan si VP Sara Duterte kasi merong gustong umangat. Kaya pamumulitika yan. Sino ba ang may pangarap maging presidente o kaya prime minister? Si Speaker. Your horror? Sana tigil mo na yung kabalastugan ninyo dyan sa kamera. Dahil sa inyo, ang tindi ng rally na ganap. Nang isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Ayan.
Pag yan hindi pa sumaksak sa mga kukote ninyo, kayong mga congressman, ay tanganan ninyo. Ang tanganan ninyo pag hindi sumaksak sa utak nyo yan. Andyan na malinaw, tinututulan nila ang impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo yung mga tinanong ko yung mga tao, yan ang ayaw nila na matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino Na? ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Ayaw! Hindi tayo mangmang! Yon! Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! Oh. At lalong hindi... Alam nyo kung bakit sinasabi nilang hindi mangmang? Kasi itong mga congressman nito, ginagawan tanga ang bawat Pilipino. Na lagi nilang sinasabi, this is an aid for legislation. Ulul! Gago! Walang in aid of legislation dyan sa Quadcom. At saka dyan sa committee ni Chua, yan lay lahat ay paninira laang kay VP Sara Duterte. Sinong niloko ninyo? Kaya nga sinasabi namin, hindi kami mangmang. Kayo mangmang gamit. Tayo bobo! Oh, hindi tayo bobo. Grabe si Sir. Bilib na ako dito. Palakpakan natin. May pahabol pa. Hindi tayo bobo. Ito pahabol ni Sir. Hindi bobo! Grabe. Oh, yan. Kayong, this should be, ito ang dapat ninyong marinig. Kayong mga hindot na mga congressman dyan. Hindi bobo ang taong bayan at hindi bobo ang bawat Pilipino na para maunawaan na ang ginagawa ninyo ay isang pamumulitika lamang. Hindi bobo mga Pilipino na yung ginagawa ninyo ay pagsunod laang sa inyong boss. Hindi bobo mga Pilipino na kaya nyo ginagawa yan para manalong presidente ang inyong boss. Hindi kami bobo. Kayo ang bobo. Yan ang katotohanan. Kayo ang bobo. Bakit akala ninyo naloloko nyo kami, pero ang totoo, namulat ang aming pag-iisip na kayo ang talagang nanggugulo sa bayan natin. Hindi kami bobo, kayo ang bobo. Bakit? Yan lang yun, simpleng-simple. Akala ninyo nauuto nyo ang taong bayan. Kaya bobo kayo. Ang totoo, namulat ang mata ng bawat Pilipino na tinatarantado nyo kami. Akala ninyo naniniwala sa inyong taong bayan? Hindi. Pinagtatawanan kayo. Sana marinig yan ng isang abogado. Oh, grabe yun, Brad. Grabe yun, sir. Sana madinig yan ng isang abogado. Yung bobo, yung natanggal ba sa pagiging abogado? Ay. Alam ko na noon pa bobo yung abogado na yun. Kaya hindi na ako nagtaka nung natanggal yan sa pagiging abogado. Ang bobo nun eh. Ako talaga, di ko na lang pero may sayad talaga yun. Kahit nung una, marami nagsasabi, bakit ko daw inaano to, ganyan. Tapos may mga emisaryong gusto kaming pag-usapin, pagbatiin, o pagka-interviewin. Alam ko na kagad na bobong-bobo yun eh. Alam ko may sayad yun eh. Kaya iniiwasan ko yun eh. Naintindihan po natin, naunawaan po natin, na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo. Oh. Na yung isinusulong nilang impeachment ay laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino.
Yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? Yon! May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Grabe yun. Ang tindi ni Sir. Punto by punto talaga. Ang tindi ng bitaw ni Sir. Di ba? May manifesto pa daw itong mga gunggong na ito at sinasabing suportado namin ang presidente. Pero yung presidente nagsalita na itigil, walang kwenta yung impeachment, and yet, iba ang ginagawa ng Kamara. So hindi talaga sila sumusuporta. Napunto by punto ni Sir. Sapul na sapul, ika nga. Sapagkat tahasan nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Nako. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Nako. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Tama! Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Yan, nakita nyo na. Pinunto by punto kayo, kayong mga congressman dyan. Yung ginagawa ninyo, kesa na, alam mo yun, kesa na makatulong sana sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi. Nagkakaroon lang ng division, ika nga. So kayo talaga ang nanggugulo, sa madaling salita. Ayos na ang lahat Hindi naman nagsasalita si BP Sara. Nung ginulo ninyo, yung binapabagsak ninyo, yung tinatapunan ninyo ng putik at tinatapunan ninyo ng kasinungalingan at binibahagi nyo ito sa taong bayan at gumagamit pa kayo ng media. Ito na mga media, bayaran. Hindi, araw-araw yan yung media na yan. Araw-araw na sinalsal yung issue ng confidential fund. Hindi nila inilinaw doon. Mantakin mo, araw-araw nilang diniin yan. Maling paggamit ng confidential funds, bla 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 bla. Tapos sa bandang dulo, sasabihin ng COA, tama ang paggamit. Naayon sa standard, high standard ika nga yung ginamit doon. Naayon sa high standard ang paggamit sa confidential fund. Tama ho, walang problema. Pagkatapos nun, di man lang binalita ng media yon, mga bayarang media. Buti talaga meron pang mga matitinong media. Katulad na rin ng SMNI, ng Net25, di ba? Matitinong media na nagtunay na nagbabalita at hindi bayaran. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan. Yan pong estadistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi mga Pilipino na sila po ay napakahirap ang buhay. Nako, grabe. Marami po ang salat na salat
sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan, at nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Yun talaga ang tunay na problema ng bayan natin. Yung kaguluhan na yan, yung pangarap, yung pagiging greedy ng isa dyan na maging presidente, yan talaga ang nanggulo sa bayan natin eh. Kung hindi naman greedy maging presidente yan, hindi niyan gagastusin yung akap-akap na yan, di ba? Hindi niya sana sisiraan si VP Sara Duterte. Dahil nga sa greedy sa kapangyarihan, gusto niya, kanya na sa susunod. Baka gusto niya wala pang botohan, di ba? Kasi bakit? Yun ang una nilang hakbang yung putang inang... Sorry ha. Bakit putang ina? Kasi PI. Yung People's Initiative. Ang equivalent po niyang PI na yan, alam na ho natin, di ba? Yung People's Initiative na yan, yan po ang para wala ng eleksyon na magaganap at iboboto na lang ng mga mambabatas kung sino yung magiging Prime Minister. Sa tingin ninyo, sino magiging Prime Minister by that time? Walang iba kung hindi yung greedy. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta. Yun. Yung impeachment per se. Hindi naman... Kita nyo, dyan pa lang pinapaliwanag na nila yung sinabi talaga ni Congressman Marcoleta. Kasi nauna si Congressman Marcoleta nagsalita. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, kung hindi sila sang-ayon sa sinasabi ni Congressman Marcoleta, abay sa malamang hindi nila pinayagang magsalita yun. Pero dahil pinayagan nila magsalita, kaisa-isang politikong pinayagan nila magsalita dahil kaanib nila at dahil pareho nila ng paniniwala, kaya nga nila sinasabi ngayon, pinaniniwalaan o sumusuporta sila sa sinasabi ni Congressman Marcoleta. Tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Yan. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Yon. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Grabe. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa, gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Yun! Kapakanan ng partido inuuna. Taong bayan. Grabe yun, dami ho. Iba't ibang lugar ho yan sa Pilipinas. May Davao, Albay, Isabela, wala nakasulat dito sa isa. Cebu City, grabe, Misamis Oriental, grabe. Serbisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Ayun, serbisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ayun. Ano ang pinakamimithi at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino?
ng bawat isang narito. Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating matamo? At paano yon matatamo? Tuturuan tayo, hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Yan. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Oh. Saan daw po? Sa pagkakaisa. Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwidbagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Pagkakaisa. Sigaw natin uli. Pagkakaisa. Pagkakaisa. Ano ang... Alam nyo mga kababayan, ito lang masasabi ko dyan. Ako, opinion ko lang ito. Bakit ba pagkakaisa? Kasi meron nung akong, ewan ko, meron ako narinig, pero ayoko na lang sabihin at banggitin ko sino. Na hindi siya agree dun sa pagkakaisa. Dapat daw separation from na... Ako agree naman ako dun sa idea na separation from the demons. O mga demonyo sa gobyerno. Pero alam nyo, kasi napaka-importante natin na maunawaan, the peace na tinatawag ng Iglesia ni Cristo is not peace with the demon o peace with the devil. Di ba? Hindi ho yun na sinasabi ng Iglesia ni Cristo dito. Peace in a way na hindi bangayan ng bangayan. Unahin muna yung taong bayan. Hindi ho yung, ang ginagawa ho kasi nitong kamera, instead na yung trabaho nila talaga ang kanilang atupagin, kung papaano, kasi ano ba trabaho nila? Ang trabaho nila magbalangkas ng batas para sa kapakanan ng taong bayan. Okay? So ano ibig sabihin nun? They can make laws or mag-amend ng batas para magkaroon ng mas komportable at mas maayos na buhay ang bawat Pilipino. So ano ibig sabihin nun? Ang dapat focus nila, paano mapababa ang bilihin, paano maging safety ang mga Pilipino, peace and order, paano mapaunlad ang edukasyon, paano mapaunlad ang turismo, yung mga basic problem dapat ang kanilang inaatupag. Di ba? Yun dapat talaga para maayos ang ating buhay. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, ang ganda ng kanyang pinakatema instruction sa lahat ng departamento. Make the life of the Filipinos comfortable as much as possible. Yan ang lagi yan ang tema ho ng pamahalaan ni Pangulong Duterte noon. Pero anong ginawa ho nitong Kamara? Instead na atupagin sana ang mga batas na magpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino,
kesa na atupagin yung kaayusan sa bayan, ang inaatupag nila ay ang manggulo. Ang inaatupag nila ay bumanat ng kalaban. Yan po yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan. Kapayapaan, tama na. Tama na yung banat ninyo kay BP Sara Duterte. Hindi yan ang dahilan kung bakit kayo naluklok sa posisyon. Ang tunay na dahilan, kaya kayo naluklok dyan para pagsilbihan ng taong bayan. Hindi banatan o makipag-away kay BP Sara Duterte. Kaya nga ang panawagan ay peace. Alam nyo, napakagandang panawagan ito. Alam mo kung bakit? Yung mga nananawagan ng peace, sila po ang tunay na anak ng Diyos. Ulitin ko. I will repeat my statement. Ang mga nananawagan ng kapayapaan or peace, o yung tinatawag na peacemaker, sila po ang tunay na anak ng Diyos. How did I know that? Sabi ho yan ng Matthew 5 verse 9. Diba? Ano? Blessed are the peacemakers. Sino nagsabi nito? Panginoong Hesus. Because they will be called Son of God. Matthew 5 verse 9 ho yun. Ha? Blessed are the peacemakers. Sila po ang tunay na tatawaging anak ng Diyos. Ano ibig sabihin ng peacemaker? Diba? Ano ibig sabihin nito? As much as possible, ang kapayapaan, ito ho yung ayaw ng bangayan, ayaw, bakit ikaw, Banat Bay, nakikipagbangayan ka? Hindi yun ang ibig sabihin ng ayaw sa bangayan. Ang ibig sabihin ng ayaw sa bangayan, yung pamumulitika. Tayo po, ako paulit-ulit ko sinasabi, hindi ako namumulitika. As a matter of fact, ako, ayusin lang ni Marcos yung kanyang pamamahala, ayusin lang ng mga nasa gobyerno yung pamamahala nila, we will support. What we want is a government for the people. Kaya kung ang government official ayusin nila ang kanilang pamamalakad, I will support. It doesn't mean siya si Marcos, siya si ganito, hindi ko susuportahan. Hindi. I will support whoever will serve the people. Kahit sino pa yan. Kahit anong kulay, kahit anong pangalan yan. As long as they will serve the people, I will support. Yan yung iba kasi, iba dyan, basta makabanat lang. Ako, hindi ho ako ganun. Kaming banateros, hindi ho ganun. So, suportahan namin as long as pagsisilbihan nyo taong bayan. Kasi kami, ang pinaglalaban namin dito, taong bayan. Bakit kayo maka-Duterte? Kasi ang mga Duterte, pinaglalaban ng taong bayan. Sino man ang lumalaban para sa taong bayan, aming susuportahan. Kaya nga si Magalong, hindi naman maka-Duterte yan Di ba? Si Magalong, sinusuportahan namin Hindi man kami magkakilala, hindi ko kilala yan, at meron pa nga yung son-in-law, bumabanat sa akin, and yet, I will support Mayor Magalong if he will pursue righteousness o sabihin na natin clean government. Kung ganun at pinaglalaban niya taong bayan, I will support him. Hindi ko alam ang kulay o political leaning ni Magalong. So ganun lang sa akin. Kaya nga paulit-ulit natin, hindi ko po inaalis to. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ganun lang kasimple. Yun ang tunay na peace. Di ba? Yung sandali, ayusin natin ang bansang Pilipinas. Tama na yung bangayan ninyo, tama na yung pamumulitika ninyo, tama na yung paninira ninyo kay BP Sara Duterte. Ayusin ninyo ang bansang Pilipinas. Kasi yan ang problema sa atin ngayon Diyan naman talaga nagsimula ang gulo Nung namulitika, nung siniraan ang mga katulad na mga, alam mo yun, mga sumusuporta sa Duterte kasi ayaw nila Kaya nga ako naniniwala ako yung ginawa nila kay Pastor Quiboloy. Alam nila malaking kontribusyon, malaking tulong ang ginawa ni Pastor Quiboloy kay Pangulong Duterte. Alam ng lahat po yan. Alam mo ng lahat nasa politika na ang laki ng tinulong ni Pastor Quiboloy sa mga Duterte. As a matter of fact, nung huling yung pinakamatinding rally sa Luneta bago yung eleksyon,
Alam niyo yon, yung meeting de avance ni Pangulong Duterte? Sino talagang espesyal na nagsalita doon? Si Pastor Kibuloy. Bakit po? Kasi ang laki na suporta niya sa Duterte. Kaya yan ang unang tinarget ng pamahalaan na ito ay si Pastor Kibuloy. Dahil alam nila na maaaring yan din ang tumulong kay BP Sara Duterte. Which is, alam mo naman, ang KOJC, ang SMNI, pag yan sumuporta, todo talaga. Todo talaga o sila pag sumuporta. Nung panahon nga, di ba, na Uniteam, sila lang nagbigay espasyo kay Marcos at kay BP Sara Duterte. Sila talagang sumuporta. Ganun no, ang ginawa nila. Alam mo ng gobyerno yan, kaya siya ang unang-unang tinira at siniraan para mawasak ang basic foundation ng campaign ni BP Sara Duterte. Sinira nila si Pastor Kibuloy. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, unity. Unity sa bawat Pilipino. Sa bawat politiko. Tama na yung bangayan ninyo. Tama na yung paninira ninyo sa mga Duterte. Ang mga Duterte hindi naman namumulitika yan. Tama na yung paninira ninyo. At tupagin nyo muna ang serbisyo sa bayan. Yan ang panawagan ng INC. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sana po ay naliwanagan po tayo dito sa sinasabi ng INC sa ating mga Pilipino. Salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang magkakaawan.